Okay, tayo tayong lahat. Praise God. Amen. Atin pong isahan ang gawain ng Diyos sa pamagitan ng ating mga pagpupuri at panalangin sa Panginoon. Praise God. Lakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Salamat Lord sa maulang gabi, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at kabutihan. Kami ay nandito nagkakaisa upang ikaw ang Diyos na aming sambahin at purihin. Ikaw ang aming pasalamatan. At kami, O Diyos, ay nandito sa gabing ito, Lord, muli aming pakinggan ang iyong salita. Ikaw ang Diyos, Lord, ang siyang mamuna at kikilos. Dahil ang iyong salita ay nagsasabi, Hallelujah, na ang tao ay hindi lang mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na mamutawi sa iyong bibig, Panginoon. Bless, Lord, our heart, our mind, to worship you, Lord. At habang kami nakikinig, O Diyos, i-bless mga aming puso at isipan. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa Roma, bago tayo makaupo, mga kapatid, sa Roma 1, versikulo 16, sabi dito, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sa wikang Tagalog, sapagkat hindi ko ikinakahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ay kapangyarihan ng Diyos sa ikakaligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. So, magkakaupo na tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. At nandito tayo ngayong gabi, bagamat medyo maulan. Praise God. Pero nandito tayo dahil Hallelujah. Nais natin na pagpalain ang ating kaluluwa, mga kapatid. Praise the Lord. So, why evangelize? Bakit tayo ay humahayo? Ito yung utos ng Panginoon, Go ye therefore and teach all nations. Go. Humahayo. Right? So, why evangelism? Sabi po ng kasulatan, praise the Lord, good evening po. Praise the Lord. Hallelujah. To explain why we should be involved in evangelism. Praise God. Na tayo po ay bakit kinakailangan na tayo'y ma-involve. Salamat kahit maulan. Nandito tayo, mga kapatid. Praise God. Yan, nakita natin na mahal natin ang Panginoon. Praise God. Na bakit po binanggit dito na kailangan natin ay mag-involve. Kumbaga, maging kasama tayo sa paghahayo. Luke 19 verse 10, mga kapatid. Sabi po dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala.
Because Jesus came to seek and to save the lost. Yan ang isa sa mga kadahilanan bakit tayo ay humahay or nag-evangelism. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon na hanapin at iligtas yung mga nawawala sa direksyon ng Panginoon, nawawala sa tamang gabay. Kaya tayo po ay humahayo at pinangaral ang salita po ng Panginoon. And then, sabi po dito, sa Acts chapter 4 verse 12, hallelujah, na wala ng ibang pangalan. Everybody say pangalan. Na ibinigay sa silong ng langit, na sukat na ikakaligtas. Bakit tayo ay humahayo para ipangaral ang kanyang pangalan? Na wala ng ibang kaparaanan, because we truly believe that there is no other way to be saved. Wala ng ibang kaparaan na tayo po ay maliligtas, Brother Jasser, Didiel. Oh, praise God. Hallelujah. Na tayo po ay naniwalang lubos, mga minamahal kong kapatid, na ang bawat isa sa atin, ipasok nyo lang yung lamig. Kasi basa-basa. Praise God. Malamig yung paa, malamig yung sahig. Praise God. Basa-basa. Bigyan mo ng chinilas, takasan ng chinilas ko isang blue. Bigyan mo muna sa ganun, sa loob. Kasi malamig yung sahig. Ewan ko kung meron pang extra para kay Sterling. Ay, Elena. Praise God. Hallelujah. Kasi malamig yung sahig. Ha? Kaya nga yata ito, Kay Joseph yan? Ako ang gumagamit. Gusto ko din suotin kasi maluwang sa akin eh. Maluwang sa paa ko, kaya gusto. Dito lang naman sa loob. Kaya malaki yung paa. Huwag mong taka, malaki yung chinilas. Malaki yung paa ni Pastor. Hindi bagay. Maliit, tapos malaking paa. Praise the Lord. Alright, so tuloy po tayo, no? Why we evangelize? Dahil tayo po ay naniwala, mga kapatid, na wala ng ibang kaparaanan. Ng tao ay maligtas. Amen. Hindi po sa ibang relihiyon, kundi umahayo tayo dahil para po sa tinatawag ng kaligtasan ng tao. Dahil wala ng ibang kaparaanan na kung tao hindi sumampalataya kay Kristo, hindi maliligtas ang tao. Pag hindi siya, hallelujah, tatanggap kay Kristo sa pamagitan ng bautismo, hindi siya maliligtas. Kaya may binabagian kami ng businessman na praise God, na sabi ko, tuloy ka, maglingkod ka sa Panginoon. Kailangan natin maglingkod. Hindi po ba siya na marami kang pera? Kumbaga, takas ka na sa tinatawag na paglilingkod. Hindi. Lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. That is why, dahil lang sa pananampalataya kay Kristo, paglilingkod sa Diyos, may tinatawag na kaligtasan ang tao. At hindi lang nagtatapos doon ang manatili at magpatuloy. Praise God, hindi po sa basihan ngayon na ganito ako noon. Hindi po. Magpatuloy ka lang. Dahan-dahan. Parang bagang binanggit ni Brother Robert ng Sunday School na parang pagong. Bali kong brandahan, basta palagi. Consistent, tuloy-tuloy. Kaysa
ang bilis mo, pero pagdating sa unahan, nagpahinga ka, inadatnan yung pagpahinga mo, nadatnan sa pagbabalik ng Panginoon, wala na. No chance. Kaya ang basihan talaga dito sa paglilingkod sa Diyos ay tuloy-tuloy. Kung may suspension ang klase dahil nag-ulan, sa paglilingkod sa Diyos, walang suspension. Amen. Di ba? Kita natin ang kaibahan. Maliban lang talaga kung grabe yung hangin na sabihin mo kung layo na siguro tayo. Pero pag ulan lang, doon natin hallelujah, masusukat ang pananampalataya. Praise God. So, why we evangelize? Because how else shall they hear? Romans chapter 10, verse 14. Basahin natin. Napakagandang bersikulo ito, mga kapatid. Pag may mga bersikulo dyan, ihanda nyo, buksan nyo, at kung magpabasa si pastor, basahin natin, mga kapatid. No? Praise God. Roma, kapitulo 10, versikulo 14, hanggang 15. Kaya maganda talagang merong Bible kaysa walang Bible, mga kapatid. Alright? Sino nakauna nakakita? Tagalog. Ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang nakakapakinig kung wala nangangaral? At paano makapapangaral ang sino man kung hindi siya isinusuko? Ayon sa nasusulat, o kailangan nang makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Praise the Lord. Sapagkat, or paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa kanila na hindi nila napakinggan? At paano sila mga kikinig na walang tagapangaral? So mahalaga talaga ang mangangaral. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kung hindi tayo ang sinugo ng Diyos, paano tayo mangaral? Kahit professional ka man, abogado ka man, kung hindi ka sinugo ng Diyos na mangaral, hindi ka talaga marunong mangaral. Pero pag ikaw ay sinugo, kahit wala kang pinag-aralan, pero sinugo ka na mangaral, amen, magagawa mo ang lahat, mga kapatid. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Diba? Napakaganda. Praise God. Maganda ang paa. Kahit yung paa natin medyo nangamoy-amoy na. Pero maganda yan. Na lumalakad. Praise God. Amen. Napakalinaw dito, no? Gaya na nasusulat, anong napakaganda ng mga paa niya mga nagdala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Pag nag-evangelize ka, pag humahayo ka, nag-Bible study ka, napakaganda ng paa. Amen. Yung paa na yan, praise the Lord, hallelujah, idadalhin yung mga paa na yan sa mga taong uhaw at gutom sa salita po ng Panginoon. Hallelujah. Because how else shall they hear? Paano sila makapakinig kung walang paano sila mananampalataya kung walang mapapakinggan? Kaya mahalaga talaga ang pangangaral. Roma 10:17 na ang pananampalataya saan nanggagaling? Sa pakikinig. At pakikinig, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sabi nga ni Vincent Sainan once said concerning word evangelization, if not us, who? Kung hindi tayo, sino? If not now, kung hindi ngayon, kailan? Yan yung mga katanungan, mga kapatid. Hallelujah.
na kung hindi tayo, sino ang isugo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya, hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon. Dahil ang kaligtasan ay ngayon. Amen. Kaya talaga kung ikaw ay mangaral, hallelujah, dapat talagang magdesisyon na magpabautismo dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas ang kaligtasan. Kaya sa atin sa UPC, kadalasan sa atin pag may kahit baguhan o bisita o first time pa lang na mangaral tayo at nag-challenge tayo ng bautismo at magpabautismo siya, bautismoan natin. Bakit? Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Kasi pag kipabukasan pa yan, sunod linggo na yan, tutukain ng kaaway yung binhi na inahasik. Kaya magtaka ka ba, Robert, sabihin ng gusto magpabautismo, sana, wag na lang, sunod na lang. Bakit? Natuka na ng kaaway eh. Pero nung tayo na nag-decision siya na magpabautismo, bautismoan natin. Yan ang kailangan. Praise God, dahil ngayon, now, hallelujah, hindi bukas, kundi ngayon. Amen. Hallelujah. In Acts 1:8, because Jesus commanded, why we evangelize? Because Jesus commanded it. Noong tayo nakatanggap ng banal na Espiritu in Acts 1:8, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses. Amen. Witnesses. Tayo yung mga saksi. Praise God. At ipangaral mula sa Judea hanggang sa outermost part of the earth. Praise the Lord. Pag sinabing, hallelujah, outermost part of the earth, hanggang kaduluduluhan, kahit saan tayo dadalhin, ipangaral natin. Amen. Hindi porke Kristiyano tayo dito tayo sa batasan, pagdating natin ng ibang bansa, mga kapatid, na merong iba sa atin mag-abroad, mga kapatid, magarating ng Saudi, magarating ng Singapore, Thailand, Canada, Amerika, mga kapatid. Tahimik tayo doon, no? Kahit saan tayo dadalhin, pwede tayong mangaral. Amen. Kahit sa syudad o sa kabundukan man, pwede tayong mangaral ng salita ng Diyos. Kahit sa mga public area or private area, pwede tayong mangaral, mga kapatid ko. Hallelujah. Naisip ko nga, Brother Robert, paano tayo makapangaral sa mga villages, sa mga subdivision, sa mga kondo, mga kapatid, na hallelujah. Maraming mga tao din na dapat maabot sa ebanghelyo ng Panginoon. At sinong, hallelujah, praise God, tinatawag na gamitin dyan, hallelujah, na maabot sila sa ebanghelyo ng Panginoon. Kasi tayo, matapang lang tayo mangaral pagdating doon sa mga hilit-hilit na lugar, mga maliliit na bahay. Pag malaking bahay na, parang tatakot tayo. Parang mahihiya tayo. Lalo na pag maganda ng forma, maraming pera, parang ang hirap natin magsalita ng salita ng Diyos, mga kapatid. Na kung tutuusin, hindi dapat ibahagi sa kanila. Hindi ilang sa mga mahirap, sa mga dukha, pati sa mga, amen, mga mayayaman na dapat bahagian ng salita ng Diyos. Dahil walang imposible sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay authority na ibinigay sa atin. Kaya merong businessman na napuntahan namin ni Kilit, salita talaga ako. Pangangaralan. Bakit mo nakakutsi yan? Bakit malaking building yan nakadikmedit ng malaking negosyo? May kaluluwa yan eh. Malalaking isda yan. Amen. Pag ang malaking isda
Yan ang matataba, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kung mawin natin yan, by the glory of God, sila din ang gagamitin sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Na ang kanilang kayamanan, ang kanilang naipon. Praise God. Sabihin ng Panginoon, oy, yung mga naipon mo, yung kayamanan mo, ibigay mo sa church. Dahil ang church ay nangangailangan ng pinansyal na pagpapala. Everybody say amen. Sabihin ng Panginoon, o yung malaking building mo, ipagamit mo sa church doon, dyan tayo, magsamba. Wow! Walang imposible sa Diyos eh. Because the gospel is the power of God. According sa binasa natin, di ba? Sabi po dito, na ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi sabi ni Pablo, na hindi ko inikahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos sa mga tagailigtas. Una sa mga Hudyo, at sa Grego. For it is the power of God unto salvation to every one that believeth. Na kahit, hallelujah, sabihin natin parang ang hirap abutin yung mga mayayaman. Pero pag yan ay mananiwala, praise God, walang imposible. Amen sa Panginoon, mga kapatid. We need to share, we need to preach the word. Hallelujah. Desire ko nga, sana makatabi ko si Pacquiao sa pagpupunta ko ng Davao or si Buhol, katabi ko si Pacquiao sa aeroplano. Di ba? Masiran ko siya ng word of God. O sino man yung mga senador. Sabi ko nga, hallelujah, para maalaman nila ang katotohanan na mayroon na silang word of God eh. Ang kulang na lang yung talagang kaligtasan. Si Cesar Montano, taga-Buhol yan. Sana makasabay ko si Cesar Montano pag magbakasyon ako ng Buhol, kasabay ko siya sa aeroplano, maging katabi ko siya. Masiran ng word of God. Maniwala yan, Bulano yan, kaligwahe kami. Pagbisitahin natin dito sa Talanay. Praise God. Hallelujah. Bagian natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, ng kaligtasan, na wala nang ibang kaparaanan ng tao ay maligtas through the name of Jesus Christ. Na wala na talagang iba. Hindi sa relihiyon. Ang daming relihiyon, ang gaganda ng simbahan, ang lalaki ng simbahan. Pero kulang. Kulang talaga. Kulang na kulang. Hindi kumpleto pag hindi katotohanan. Kaya salamat sa Diyos, no? Tayo mag-feel natin sa United Pentecostal Church. Mag-feel natin, hallelujah, ang buong pangangaral. Walang bawas, walang kulang, mga kapatid. Hallelujah, hindi dinagdagdagan, hindi binabawasan. Kumpleto. Amen. Hallelujah, sa piso mga kapatid, 4, nagsasabi doon, hallelujah, pag ikaw ay na kay Kristo, siya na ang lahat, mga kapatid. He is the God, He is the Father of all. Siya ang Ama ng lahat. If you are in Christ, He is the Father of all. Amen, wala nang iba. Praise God. Hallelujah. Matthew 28:19. Sino makabasa dyan? Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng Aha. bansa. Yes. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise God. Nang dahil dito, magsiyaon nga kayo. Yan ang utos ng Panginoon. Why we evangelize? Dahil yan ay utos ng Diyos. Nang dahil dito, magsiyaon kayo. At ipangaral sa lahat ng mga bansa. Praise God. Salamat sa ating United Nations. Buong bansa nandyan. Nandoon ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa Acts chapter 2 verse 38. Meron na tayong ambasador dyan na nangangaral. Hindi Trinitarian, hindi Muslim, kundi Apostolic United Pentecostal Church na nangangaral. Hallelujah. Pilipangaral sa lahat ng mga bansa. Amen. At inyong bautismuhan sa pangalan
Alam natin kung ano ang pangalan. Amen. Amen. Pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu. Praise God. Hallelujah. Yan ang, hallelujah, malaking utos ng Panginoon na binigay sa atin, mga kapatid. John chapter 20, verse 22. At nang masabi niya ito, sila'y hinihingaan niya, at sa kanila'y sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Pakiulit po. At nang masabi niya ito, sila'y hinihingaan niya, at sa kanila'y sinasabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Praise the Lord. At nung nasinasabi, nang nasabi niya ito, sila'y hinihingahan niya. At sa kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang magbibigay ng kapangyarihan. Hindi ka maging tinatawag, mga kapatid, na matapang mangangaral kung walang Espiritu ng Diyos. Iba yung kinasihan ka sa thesis. Iba yung puno ka ng banal na Espiritu. Pag puno ka ng banal na Espiritu, amen, inspired by the Spirit like kay Peter in the day of Pentecost, noong hallelujah, praise God, noong pagbaba ng Espiritu Santo, noong sa Apiaron, hallelujah, 120 disciples na puno ng banal na Espiritu, kasama doon si Pedro. Si Pedro ay napuspos, amen, inspired, ang tapang niyang mga ngaral sa Gawa 2:28. Hallelujah, dahil matapang siya sa pangangaral sa salita ng Diyos, 3,000 kaagad ang nabautismuan during that time. Praise the Lord. Hallelujah. At yan ang isa sa mga kailangan na we need the power of God. We need the Spirit of the Lord. Just like na sinabi ni Pedro dito, mga kapatid, na hallelujah, praise God, or sinabi ni Jesus, mga kapatid, na noong sila'y hallelujah, hiningahan sa kanila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Praise God, na talagang ang Espiritu ng Diyos ay ibahagi na, ibibigay na. Anong gagawin ng mananampalataya? Tatanggapin. Ang kulang sa atin ay pagtanggap. Binigay na eh. Nandyan na yung Espiritu ng Diyos. Hallelujah. It is commanded it. Receive. Hallelujah. Ito ay utos ng Diyos na tatanggapin. Amen. Hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa Marcos 16, versikulo 15, ano sabi doon? Na humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Kaya humayo lang talaga. Kaya salamat sa iglesia ito. Nandoon yung puso natin. Sabi po ng aking nabasa dito, mga kapatid, madaanan din natin, hallelujah, sa ating lesson dito. Ang iglesia, amen, ang hallelujah, praise God, ang sinyalis ng iglesia ay healthy pag once ipinapasok ang evangelism. Pinapasok ang soul winning. Everybody say amen. Healthy ang church. Hallelujah, pag pinapasok ang soul winning. Kaya, salamat sa direksyon ng Panginoon, naka-open tayo ng church dahil sa evangelism. Why? We open the church because we go and preach. And after preaching, baptize. Everybody say amen. Hallelujah. Yan naman ang trabaho natin eh. Hahayo, ipangaral, ituro. Ang lahat ng sumampalataya ay babautismuhan. Kaya may church tayo sa Santo Cristo, Bulacan. Amen. Bakit? Humahayo tayo. Praise the Lord. At magkataon pa,
Magkaroon na tayo pang gabing simba sa Ternate. Oh. Kung loobin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko, kalooban ng Diyos yan, mga kapatid, dahil hallelujah, kailangan natin na mangaral at ng mangaral. Praise the Lord, everybody. Say praise the Lord. Sinong inutosan dito? Tayong lahat. Amen. Kaya, sino ba yung nagtanong, Sister Elena, nung meeting natin? Sinong mangangaral, Pastor? Oh? Walang problema yung sa mangangaral. Lahat dito tayo, mga mangangaral. Amen. Ang daming preacher dito sa Talanay. Amen. Hindi lang si Pastor ang preacher. Kayo din mga mangangaral. Kaya, walang problema pag, hallelujah, mag-open tayo ng panggabing panambahan. Praise the Lord. Ipag-pray natin yan. Hallelujah. Na ang Diyos ay gagawa. Dahil, hallelujah, nais ng Diyos na maabot talaga ang kaluluwa. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Because Jesus does not want anyone to perish. Huh? Pakibasa po si Peter chapter 3 verse 9 and John chapter 3 verse 15 and 16. Dahil ayaw ng Diyos na mayroong mapapahamak. Why we evangelize? Bakit tayo humahayo? Dahil ayaw ng Diyos ng may mapapahamak. Nais ng Diyos ay makapunta ang tao sa tinatawag na pagsisisi. Praise God. There's a room of repentance. Hallelujah. Hindi pahuli ang lahat. Kaya sabihin ng tao, ikaw yung pinakamasamang tao. Pero mayroon kang pag-asa sa harapan ng Panginoon. Si Peter, sino nakakita po? Praise the Lord. Si Peter chapter 3 and 9. Oh. Sabi po dito, mga kapatid, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi ibig na sinuman ay mapapahamak o hindi sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag-sisi. Kaya, salamat sa malawak na biyaya ng Diyos. Ang tao mayroong malawak na biyaya ang Diyos. Lumapit lang sa Panginoon. Walang imposible kahit gaano kasama ng tao. Kahit pabalik-balik ka pa sa kulungan. Amen. Kahit nalubog ka sa kasalanan, mga kapatid, basta magsisi ka, mayroon kang pag-asa sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Yan ang dapat marinig ng tao. Praise the Lord, na kinakailangan, hallelujah, may bahagi ang salita ng Diyos. Praise God, ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Nais ng Diyos na ang tao ay makarating sa pagsisisi. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Everybody say amen? Amen. John chapter 3, sino nakakita? Verse 15 and 16. Whoever believeth in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Upang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng sa kanya ng buhay na walang hanggan. Grabe, no? Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na kung ikaw ay sumampalataya, mayroon kang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ang susi ay pananampalataya. Hindi po sinasabi na may pera ka or anuman ang iyong katayuan ng hallelujah tao, kundi pananampalataya. It is required faith. Everybody see amen. Hallelujah. So, yun ang hinahanap ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na ang tao ay mapapahamak. Nais ng Diyos na maliligtas ang tao, mga kapatid. Pag sinabing tao, kailangan kang iligtas ng Diyos. Lahat ng tao ay masabing amen. Kahit anong katayuan mo, basta tao ka, nais ng Diyos na iligtas ka. Yan ang dapat maunawaan ng tao ba? Praise the Lord. Hallelujah. Why we evangelize? Because it makes heaven happy. Bakit tayo humahayo? Dahil ito ay maging masaya ang langit pag tayo ay humahayo. Hallelujah. Evangelism creates joy in heaven. Heaven gets more excited about the lost being found than any other thing. Wow. Hallelujah. Praise God. Ito yung magandang bagay. Maging excited ang langit na mayroong mga nawawala na natatagpuan. Praise God. Hallelujah. Basta tayo ay humayo, masaya ang langit, mga kapatid. Sabi ng kasulatan, na laksa-laksang mga anghel ang magsisigalak. Praise God. Sa mga or sa isang kaluluwa na magsisitanggap sa kanyang pangalan. Oh? Luke chapter 15 verse 10, sabi po dito, na gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Praise God. Hallelujah. There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Hallelujah. May kasayahan sa langit. Siguro bawat nabautismuhan, Brother Robert, nagpipiesta sa langit. Mga anghel natuwa. Amen. Praise God. Hallelujah. Dahil may kaluluwang tumanggap. Pag may naisulat ang pangalan sa aklat ng buhay, nagsilibrar sila doon. Ang saya nila, mga kapatid. Praise God. Dahil yung naisulat sa aklat ng buhay, pag magpatuloy yan, maging kasama nila yan doon sa langit. Amen. Heaven rejoice. And there is one soul. Hallelujah. Na makapagsisisi, mga kapatid. Hallelujah. Why we evangelize? Because the gospel is good news. Mabuting balita. Bakit tayo mayo? Dahil ang ebanghelyo ay mabuting balita. Maraming pangit na balita ngayon. Pero sa ebanghelyo, palaging mabuting balita. It is only a good news. Kailan ito magiging magandang balita? Kung ito ay what? Maiba? Hagi. It is only good news when it is shared. Hallelujah. Kaya, ang dala-dala natin, magandang balita. Dala-dala natin, magandang balita, pero pag makita na ng tao, nagtago, ayaw ng magandang balita. Magsarado ng pintuan.
Kaya sa evangelism, mayroong kaparaanan talaga. Yan. Pagbukas ng pintuan, iharang mo yung paa mo. Para hindi isara nila, kasi gusto nila isara. Oh. Yun ang ano, yung bagay yung isang paa mo, nakapasok sa, kasi pangharang yun. Oh. Na, para ikaw yung kapasok sa tahanan. Praise God. Iba kasi yung nakapasok kasi talagang mabahagian mo siya, mga kapatid. Oh, sinabi, maganda mo yung, napakinggan man namin, pastor, yung mga pangangaral mo. Memorize pa nga eh. Pero iba yung nasa loob talaga. Amen? Hallelujah, iba yung nasa loob. Pag nasa loob ka, hallelujah, merong tinatawag na praise God. Kumbaga, pag tinatawag na iba yung narinig mo lang, iba yung nandyan ka actual, mga kapatid. Kasi pag nasa labas ka, ang daming nakikinig ka, pero ang daming distraction. Oh. Pero pag nasa loob ka, nakapokus ka, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, ito ang dala natin, magandang balita. Kailan ito maging magandang balita kung natin ito may bahagi, mga kapatid. Why we evangelize? Because we are the body of Christ. Jesus Christ is in us. Everybody say amen. We are the body. Tayo ang katawan. Ang ulo ng katawan ng iglesia ay si Kristo, mga kapatid. Hindi po, hallelujah, tao ang nagtatag sa iglesia ito. Ang nagtatag sa iglesia ito ay si Kristo. Siya ang ulo. Tayo yung katawan. Pag sinabing katawan, tayo yung gumagalaw. Ang ulo ay si Jesus ang ulo at siya ang nagmamando. Siya ang, hallelujah, commander-in-chief. Siya lang ang tagapagsalita, siya yung gumagawa. Tayo. Pag sinabi ng ulo, maligo tayo. Lahat ng katawan ay kasama, maligo. Hindi naman ang ulo ang magbukas sa shower. Everybody say amen. It's the head. Our mind. Oh. And then ang kamay ang gagalaw. We are the body. Hindi naman ang ulo ang maglalakad. Praise God. Magtrabaho lang tayo and ang Diyos na bahala. Praise God. Gugagalaw lang tayo at ang Diyos na ang bahala. Praise the Lord. Dahil lahat ng ating ginagawa dito ito ay kalooban po ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin minsan pa ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Why we evangelize? Because men are lost outside of Jesus Christ. Sila ay nawawala. Ang mga tao ay nawawala. Labas kay Jesus, mga kapatid. Kung wala talaga sila kay Jesus, sila ay mga ligaw o nawawala. The word lost comes from the root word meaning ruin or destroy. Hallelujah. Sila ay mayroong kapahamakan pag wala sila kay Kristo. Amen. Hallelujah. Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. At kung walang Kristo sila, mga kapatid, sa buhay, praise the Lord, mayroong kasalanan. At sa Roma 6:23, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Mayroong kapahamakan sa mga taong nagkasala. May kamatayan, mga kapatid. Pero ang napakaganda, pag na kay Kristo, ang kaloob kay Kristo ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nandito tayo humahayo, nangangaral because ang kaluluwa ay napapahamak or mapapahamak kung wala ang Kristo sa buhay nila. Amen.
Marami namang tao may Kristo sa buhay pero hindi nila sinerseryoso ang paglilingkod sa Diyos. Binaliwala nila ang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Maraming mga tao na napapahamak dahil binaliwala. Akala nila okay pa pero hindi okay. Praise the Lord. Why we evangelize? Because men are going to hell. Bakit tayo mahayo? Dahil ang mga tao ay naglalakad papuntang impyerno. At ang impyerno ay totoo. Hell is real. No one should go to hell without a witness. Walang sinuman, hallelujah, na tao na nakapunta sa impyerno na hindi nabahagian. Si Amen? Maraming na impyerno, nabahagian yan. Dahil walang tao, mga kapatid, na hindi mo nabahagian. May pagkakataon bago na mamatay ang tao, nabahagian yan ng salita ng Diyos. Pagdating lang na doon sa tinatawag na kabilang buhay, paalala ng Panginoon. Ito ka noon eh. Buhay ka pa, ito. Pinapangaralan. May kumakatok. Sa Ebanghelyo, yun na yan sana ang pangkaligtasan, hindi mo binuksan eh. Oh, may nakita ka, nagdala ng Biblia, papunta sa'yo, ikaw tumakbo, nagtago ka, sinarado mo yung pintuan. Ipa-review ng Diyos eh. Amen? Ipa-review. Kaya, iturtur talaga, sabi niya ni Pastor Herb. Para kang tinuturtur. Torture, ano ba yun? Ha? Torture. Yun. Sa iyong kaisipan, araw at gabi, hindi ka patulugin, dapat sana tinanggap ko si Kristo. Dapat sana, hallelujah, naging tapat ako sa Panginoon. Yun ang hallelujah, nasa kaisipan yung mga taong, hallelujah, na hindi talagang totally tumanggap sa Diyos, mga kapatid. Yung walang taong napunta sa impyerno na hindi nabahagian, mga kapatid. Ang impyerno ay totoo. Hindi haka-haka. Eh, sabi, bakit? May nakapunta na ba? Wala pa nakapunta sa atin, pero kung Biblia ating pakausapin, Biblia ang ating sultihon, naas Biblia, oy. Amen. Everybody say amen. Amen. Hindi haka-haka. Based on the Bible, based on the verse. The scripture, mga kapatid. Verse by verse. Scriptura to scriptura. Amen. Word by word. Na meron pong impyerno, mga kapatid. Hindi katang-isip lang ang impyerno. Ang tao naglalakad papuntang impyerno. Kaya, hallelujah, humayo tayo. I-rescue natin. Ipangaral ang katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Ibahagi natin na hindi tayo mahiyang mga ngaral. Dati noong hindi pa tayo marunong mangaral, mag-evangelism, parang ang hirap magsalita. Pero noong sige ka na pangangaral, evangelism, yun na yung ano mo eh. Trabaho mo eh. Sino yung makatabi mo, hindi ka matahimik na mga ngaral. Praise God. Hallelujah. So, yung pangaral, yung bahagi talaga ang salita ng Diyos sa mga tao, sa lahat ng kinapal. Ang mabautismuhan ay at sumampalataya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, may kaligtasan. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Bakit tayo umayo? Why we evangelize? Because we are to be a light in a sin darkened world. Everybody say, ilaw tayo. We are the light. Tayo yung ilaw sa mundong makasalanan. Sa madilim na buhay ng mundo, mga kapatid, tayo yung liwanag.
Ang liwanag ay makapangyarihan. Amen. Kahit maliit lang yan, pag ang paligid ay madilim, may liwanag din. Yung nilagay ko dyan na umuusok-usok dyan, ganyan lang yung ilaw niya. Pero lahat pag nakapatay, dito maliwanag dito yan. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya yung ating ilaw, liwanag ito sa mundo. Amen. Hallelujah. Dahil ang mundo ay makasalanan. Ang mundo ay madilim dahil sa kasalanan. At ikaw ngayon ang ilaw. At ipahayag mo sa mundo na may liwanag ka, kapatid. Ipahayag mo sa mundo na ikaw, hallelujah, ay, praise the Lord, mayroong apoy sa Espiritu ng Panginoon. And with the Word of God. Praise God. Naalala ko yung si Prophet, kasama nila ni George Guy, at isa sa mga magigiting na mga ngaral sa Amerika, nakita nila vision, prophet, mga kapatid. Nagprophesy na ang Pilipinas, hallelujah, nakita niya sa vision na ang Pilipinas ay merong apoy at nagsisilaganap sa iba't ibang lugar. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. How many years yun? Pinopropesya. At ngayon, nangyari, Brother Robert, na ang apoy na yan is symbolized by the power of God. Ang apoy na yan ay symbolized through the gospel of Christ. Ngayon, ang United Pentecostal Church, hallelujah, ay, praise God, United Pentecostal Church Philippines, ay meron na tayong ugnayan sa iba't ibang lugar. Kahit saan mayroong Pilipino. At kung may Pilipino man, mayroong gawain ng Diyos. Amen. Kaya ang ating may resolution ng United Pentecostal Church na ang ating pangalan na United Pentecostal Church Philippines Incorporated mababago. Maging United Pentecostal Church Worldwide Ministry Praise the Lord. Incorporated. Everybody say amen. Amen. UPCW, MWI na tayo. Worldwide. Kaya sila Pastor Cesar galing ng Vietnam noong nakaraan. Ngayon naman, nasa Canada si Pastor. Hallelujah. Praise God. Noong nakaraan, doon naman sila sa Malaysia. Mga taga-Malaysia, nagpa-license dito sa atin sa UPC Philippines. Yung mga taga-Vietnam, nagpa-license sa UPC Philippines. Yung taga-China, nagpa-license sa atin sa UPC Philippines. We are in a worldwide, mga kapatid. We are recognized in the worldwide. Hindi lang tayo pang Pilipinas, mga kapatid. Kaya ang ating, hallelujah, mga leaders, busy, biyahe sa iba't ibang lugar sa buong mundo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, amen. Hallelujah. Tayo po, amen, ay mangaral, mag-ibanghelyo, mag-evangelize. Hindi lang saan, sa bansang Pilipinas, pati sa buong mundo. Maabot natin ang mga tao sa buong mundo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Excited na, Pastor, oh. Excited na si Tertisi. Pupunta na sa Canada. Pupunta sa Canada. Praise the Lord. Pangarang. Nagbulong sa akin. Oh. Hallelujah. Praise God. Dahil ang Canada, mga kapatid, open sa Pilipino. Praise God. Ako noon, muntik na akong maging Canadian, pero muntik lang, mga kapatid. Hindi natuloy. Kasi kung natuloy ako, walang pastor, kayong pastor dito sa Talanay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Maraming mga pagkakataon sana na maging American citizen tayo. Oh, pero hindi natuloy dahil may kalooban ng Diyos. Praise God. We evangelize na tayo ay liwanag sa buong mundo. Praise God. Ang Pilipino ngayon tinitingnan na sa buong mundo spiritually. Sa gawain ng
evangelize, mga kapatid, evangelism. Kaya ang Pilipino ay gagamitin sa huling araw, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ang magiging gagamitin, amen, in the worldwide revival, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi lang pang Pilipinas, pang worldwide revival na punuin natin. Hallelujah. Ibahagi natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Hallelujah. At sino ang may dala? Ang mga Pilipino, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Amerika, meron na tayong, praise God, District Superintendent Pilipino, mga kapatid. Amen. Sa Amerika, praise God, na Steve Puti ang mangunguna, pero Pilipino ang nagiging leader, nangunguna. Praise God. Sino yun noon? Adik. Taga Cavite. Pero ngayon, nung tinawag ng Panginoon, hallelujah, nagiging leader, mga kapatid. See, amen? This is the open door of evangelism. Kaya, hallelujah, pag ipakita ng mga pastoral lisensya kasi iba't ibang bansa, recognize na. Bakit worldwide ministries? Hindi lang pang Philippines, pag kasi ang UPCPI, pang Philippines lang. Pilipinas ka lang, pagdating ng ibang bansa, hindi ka license doon. Ordinaryo ka doon, mga kapatid. Pero pag nabago na ngayon, amen? Worldwide Ministries Incorporated. Kaya, hallelujah, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Why we evangelize? Praise God, because we are the light in a sin darkened world. Amen. Light has a way of spreading na ang liwanag ay ang layo ng kanyang maabot sa madilim na lugar. Pag may isang maliwanag, kahit malayo, kitang-kita ang liwanag. Amen. Hallelujah. The truth is compared to light. Sa atin ang katotohanan. Until it is ways and tiniest piece of candle, mga kapatid. Or ano ba yan? Until it is shared, it will spread. Everybody say, spread. May mapalawak kung ating mabahagi. Dahil yung binahagian mo, magbahagi din yan. Amen. Hallelujah. Kaya may katanungan nung early church, nung kay Pedro nangangaral sa Day of Pentecost, wala pang microphone na katulad natin ngayon. Paano maabot yung 3,000? Nung sinibanhagian, nung araw na yon, praise God, ni Pedro, yung binahagian niya din, nagbahagi din. Hanggat tumaganap at tumaganap ng lumaganap. At 3,000 kaagad. Nangangaral sa Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bautismo sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Yung nasa likod, ano daw? Yung sabi niya, magpangaral mo daw, hanggat gumaganap. Kasi wala imposible. During that day, 3,000 ang nabautismuan sa pangalan ni Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ang katotohanan ay lumaganap? Ibinahagi. At ito ay lumaganap. Sabi ni Charles Spurgeon said, we live in such a dark world that we must not waste a tiny space of a candle. Hindi dapat natin sayangin. Amen. Hallelujah. Dahil tayo po ay namumuhay dito sa madilim na mundo. At tayo merong liwanag. Ibahagi natin. Huwag natin itago. Huwag natin itikong yung bibig natin. Hanggat may panahon, ipangaral natin. Kaya nung bisita nung linggo, nung kainan kami, sabi ko, Brad, magpabautismo ka. Sabi, Pastor, baptis ako. Lumipat ka na sa UPC. Ang baptis, hindi totoo yan. Dapat at least marinig niya, maniwala man siya, marinig niya. Magpabautismo ka, ang baptis, puro lang pananampalataya yan. Walang gawa. Hallelujah. Na ang pananampalataya ay kailangan ilagay doon sa gawa. Praise God. At ang mga sumampalataya dapat ang talaga bautismuan.
Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya ibahagi. Hallelujah. At kalooban ng Diyos na kailangan may authority tayo pa. May iba magmamarunong-marunong. Kailangan may authority tayo. Sabihin ang katotohanan. Minsan, maunahan ka na sa pagsasalita. Tango-tango ka na lang din. Noong Sabado, noong nadaanan ko yung pinsan ko, pinahagian ko, sabi niya, respeto na lang sa akin. Tapos yung mata kahit saan nakatingin. Kailangan natin sumampalataya sa Panginoon. For respect na lang talaga, Brother Robert. Nakakala nila, relihiyon. Sabi ko, nangaral lang nga tayo ng ibang tao, tayo ikaw pa, kamag-anak, kadugo. Oh. Pero, hanggang tango-tango lang. At least, wala na tayong pananagutan. Na ibahagi natin mga kapatid. At mas maganda na tayo lagang maligtas sila habang may pagkakataon pa. Habang bukas pa ang pintuan. Amen ang kaligtasan. Hindi pa sinara ng Diyos. Kasi isasara ng Diyos yan sa panahon ng pagsara. Amen. Kagaya ng panahon ni Noe. Tapos na ginawa ni Noe ang arka. Nangingimbita na siya, pumasok na kayo. Amen. At walang naniwala, sinarado ng Diyos ang pintuan. Ang pamilya lang ang naligtas. Kaya, ang maligtas lang talaga sa atin, yung pamilya. Ang iglesia, we are the church family. Tayo lang talaga ang maligtas. Ang tagalabas, hindi maligtas. Ang hindi sumampalataya, hindi maligtas. Pamilya lang ng Diyos ang maligtas, mga kapatid. We are the family of God. We are the church family. At tayo lang, hallelujah, ang makakamit ng tinatawag na kaligtasan. Why we evangelize? Amen. Bakit tayo umahayo? Because the gospel is hidden to them that are lost. Dahil ang ebanghelyo ay natago doon sa mga nawawala or nawawala. The treasure must be revealed. Ito yung kayamanan. Ang dami ngayong mga tao naghanap ng kapayapaan, kayamanan. Naghahanap sila mga kapatid ng kaligtasan, hindi nila alam. Nandito ang kasagutan. Amen. Mayaman ka man, magulo ang buhay mo, ito yung kasagutan. Praise God. Hallelujah. May sumakay sa akin noon pa yun, matagal na ganito daw ang kanyang buhay. Sabi ko, pwede bang makisingit sa usapan ninyo? Mga Inglesero pa naman, napa-English tuloy ako. Can I intervene or can I speak? Can I talk with you? What you are talking about? Kasi mga Chinese, mga kapatid. Hindi, gumanda yung English ko. Cheer! Sabi ko, hindi Google. Sabi kasi, niresearch daw sa Google. Ano siya, ganito siya, ganito. Hindi Google ang kasagutan. Bible is the answer. Amen. Amen? Bible is the answer, is not Google. Kung ano ka, kung ano nangyari sa'yo. Jesus is the answer sa tao, mga kapatid. It's revealed by, hallelujah, amen. The word of God is, we need to preach to rebuild them, mga kapatid. Mahayagan sila. Itong kayamanan ito maihayag sa bawat isa. Salamat sa gabing ito, mga kapatid. Tayo ay pinagpapala sa salita ng Diyos. Hallelujah. And hopefully na mga kapatiran mag-mature. Kahit anong encourage natin, nangugat na tayo, atin ang Bible Week, mga kapatid, atin ang prayer meeting, prayer and fasting, evangelism. Pero pagdating ng panahon, tayo-tayo pa din. Amen. Salamat, mga kapatid. Praise the Lord na tayo ay tinawag ng Diyos.
Amen. And hopefully, hallelujah, na punuan nila. Anong kakulangan nila, mga kapatid, hindi sila nakarating ng Merkulis, hindi sila nakarating ng Biyernes. Punuan nila ng linggo, dapat tuon sila todo-todo magwala sa linggo, sa pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Dahil may utang sa Diyos eh. Dapat magwala sila sa pagpupuri. Iyon pang mahiyain, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Mag-overtime na ako. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Dakila ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Na ating napakinggan. Hallelujah. Ito ay utos ng Diyos sa atin. Tayong mga disciples. We are the disciples. We are not, remember church, we are not a member only. We are the disciples of Christ. To obey. Hallelujah. Amen. Sa utos ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapa. Tumayo tayong lahat.